Good day, doctor. This video is for the telehealth demonstration. First thing to see po is the login page. Ang account po na gagamitin nyo dito is provided po namin and isisend po namin siya through your email po. After nyo po makuha ang account na gagamitin nyo, is pwede na po tayo makapag-login. After nyo po makapag-login, isang makikita nyo is the summary. Dito nyo po makikita ang total patient nyo po and then the total ERX sent and then ERX sent for today po. After po nyan, pwede nyo na pong i-access ang appointments. Kailangan lang po natin pindutin ang tatlong guhit sa upper left side po. After po nyan, makikita na po natin ang appointments at kailangan lang po natin pindutin ang appointments. After po natin mapindot ang appointments, magpapakita po ang list ng patient na nanggaling po kay RHU. Ito pong mga patient na to ay sinend po ni RHU. After po natin makita ang patient na i-consult natin para sa araw na ito, pwede na po natin pindutin ang start consultation. After po natin mapindot ang start consultation, ang una pong magpapakita sa atin ay ang mga basic information po ni patient. Ito pong mga information na ito ay nailagay na po ni RHU bago po ibigay sa atin. Kung meron naman pong information si patient na hinahanap natin, is pwede pa rin naman po natin siya i-encode. Then, after po natin yan, pwede na po tayo makapag-start ng video call. Kailangan lang po natin pindutin ang video call. And then, kailangan lang po natin mag-join room. At kung mapapansin nyo po, si Apo is nag-provide po siya ng panibagong tab for the video call. Hiwalay po ang tab ng telemed doon sa video call po. Ito po ang magiging itsura ng video call po. Kailangan lang po natin mag-set ng nickname natin. For example po. Tapos kailangan lang po natin i-join room. Ito po. Ito po ang video call, ang itsura ng video call. And then kung meron naman po tayong isesend kay patient ulit ng mga files habang nagbi-video call, pwede po tayo dito mag-send files. Ito rin po ay mag-appear kay patient natin. Makikita niya rin po ito sa screen niya. And then, habang nagbi-video call po kayo, pwede po tayo makapag-encode. Pupunta lang po tayo, pipindutin lang po natin yung isang tab. Then, mapupunta na po tayo sa tab ng telehealth. And then, habang nagbi-video call po kayo, and then, nag-encode, ang video po natin ay naka-stop, pero ang audio po natin is naririnig pa rin po tayo ni patient. Pero naka-pause po yung camera natin sa side ni patient. Ngayon po, habang nag-encode tayo, pwede sa notes, pwede po tayo maglagay ng SOAP natin. Dito, pwede natin ilagay lahat ng notes natin for the patient doc. And then, sa baba naman po niya is pwede tayo maglagay ng ICD niya. For example po, ito po doc ay may preload na po. May mga automatic loaded na ICD na po ito. For example po, dengue fever. Ayan. Automatically na-add po siya pag sinelect natin. Then after po niyan siguro, pwede na po tayo makapag-encode ng prescription kay patient. Ito, i-click lang po natin yung add item para makapaglagay tayo ng gamot kay patient. Dito doc, automatically na rin po yung mga gamot natin. Kayo na lang pong bahala kung babaguhin nyo yung mga formulation and then yung counts po ng mga kung ilan po ang iinumin ni patient. For example po, ayan po, paracetamol. May automatically na po siyang gamot. Tapos, kayo na lang po maglalagay kung ilang quantity. And then, kung meron po kayong note kay patient bago niya inumin yung gamot, is pwede rin po dito. Tapos, i-add item lang po natin. Ayan. Kung makikita nyo, doc, sa baba, nandyan na po yung ginawa nating gamot. And then, kung gusto naman natin siyang tignan kung ano magiging itsura niya pagdating kay patient, i-click lang po natin yung click here. Tapos yan na po, magpo-provide po si app ng
PDF file. Tapos i-close lang po natin. And then, i-generate lang po natin siya as PDF. Yan po. Maisisend na po natin siya ng naka-PDF kay patient. Pabalik po. At kung meron naman po tayong gusto i-send kay patient na attachment or files, pwede po tayo maglagay dito ng attachments. Ito pong attachment na to is mag-a-appear po kay RHU once po na in-end natin ang consultation. Then after that po, pwede na po tayong bumalik sa video call natin. And then kung tapos na po, pwede na po natin siya i-end. Pindutin lang po natin yung end video call. After that po, pwede na tayong bumalik sa ERX. And then, pwede na po natin i-submit. After po natin mag-submit is tapos na po ang ating consultation. Yun lang po. Maraming salamat.